very best thanksgiving, Lord, that we can offer to you the whole year long. Praise the Lord once again. Please clap our hands to the Lord. Thank you, Lord, for your presence. It's more than enough, Lord. It's more than enough. Makapaglingkod ka? Ano? Sarili ka maglingkod ay magkapunta? Hallelujah, Lord. Salamat nyo kay ka, makikilang karoon. Namudanag yun, naging magpabitit, nagsahin, alam ka na ang tanan. Walang mausip sa ating kamahin. Walang nahing magkita, walang nahing magkaya. Presensya ng iyo, walang nahing magkita. Walang nahing magkita. Presensya ng iyo. Continue to cover us, Father, with your glory. In the mighty name of Jesus. Jesus Christ, your Son and our Savior. There we go. Amen. Magkakamalingkod ang next Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lagi mo lang sa pagday sa ilo, no? Pero kailangan kasi klase ng part sa atong program, no? As form of celebration, walang kinanglan mo nato ang atong kaya anyway, pagpag sa langit, wala'y kahumanan nito ang mga pagday, mga pagday mo sa mga katawan sa Diyos. Hindi na limit. Aba dito sa langit, wala na limit. Mga ligson, amen! Hallelujah! Praise the Lord. Ang bulan sa December, mao ang pinaka-busy kayo na bulan sa tibok tuig. Dili January, dili ang laking bulan, dili ang December. Nga naman, tungod kay month of December, almost every people are so busy doing Christmas parties, Thanksgiving, preparing gifts, exchanging gifts, busy ang tanan pamutos sa mga regalo, sa mga Christmas party, sa mga exchange gift. No? It was the month of December is the very busiest month. O sa kanta pa, it's the best time of the year. Wait ko nga, Lord, why is it it's the best time of the year? Yes, best time of the year. Because sa bulan sa December, daghan ka kadawatan na itong mga benepisyo. Usa na niya na, mga bonuses, no? Usa na niya na. Usa lang ang bonus ng mga benepisyo na kadawatan sa mga katawhan. No? And even in December, mapobre kang malato, there is something in December nga dili kanang unspeakable, nga dili maasoy, dili ma-explain. What is in December nga nganong bisan o usahay wala kay bonus, wala kay may trabaho, pero there is something, and that something is the spirit of Christmas. Amen! O what is in December nga? Nganong naagod, bisan pag ngayon ka nga dili ka hupong, wala kay kwarta, wala kay bonus, pero naagod something, and that something is the spirit of Christmas. Amen! Ano ba celebrate ang Thanksgiving? Celebration. Pero ito ang natong December. Because it is the best time of the year. No? Ang celebration sa Thanksgiving, mga ison, pwede na ito ma-consider that it is an annual, official, special Thanksgiving celebration. Kaya mo ko na ako kaya isa sa katuig, December agad. So it is an annual, special, and official kind
of a celebration. Thanksgiving celebration. Diba, ibang mga Kristiyano na hindi sila mo celebrate o Christmas because they think na kung celebrate sila sa Christmas, they were actually partaking the pagan practice or the pagan celebration. Though, at some point, baka yun kita at some point, baka kita tinuod na because the celebration, the Christmas celebration actually originated from the pagan practice. But we cannot deny Christians are celebrating Thanksgiving for the fact that the Lord Jesus Christ was born on earth. No, hindi pa maingon nga December 25 because wala kang makita sa Bible na specific day wherein si Jesus Christ natawag sa December 25. But the fall of December, because there are some bases, there are some points na dibasihan nga ng December kaya celebrate ang Christmas. Because one point is, it is in December that almost everybody is free. Na ay gitawag na vacation. Na ay gitawag na free ka o libre ka. Kung libre ako sa katao, na-adjay opportunity to do the work. If you are a true Christian, you have an opportunity to do the work that God has entrusted to you. Kaya hindi man ka mababagan sa iyong trabaho, hindi ka mababagan sa iyong magbuhaton sa negosyo, sa pala. Because naitawag na Christmas break or Christmas vacation. Pero, that's why nakita na mga isuan nga, mga isuan hindi nyo kakapahin-pahin because of this mentality na dili na ulan na Christmas, hindi na ito mag-celebrate of Christmas. Pero na po yung mga isuan na, no! Nga nung dili na ito mag-celebrate of Christmas. Nga, the fact that the Lord Jesus Christ born on this earth, ano dili na ito mag-celebrate? Na po yung nga, pwede ba rin mo i-celebrate na imong mga pagpasalamat any day or any month of the year. But lahi ang Thanksgiving sa December because makapasalamat na tayo anyway. Every day, pwede ka makapasalamat. Pero lahi ang Thanksgiving. Kasi ako nagkikaingon, no, it is an annual, official, special kind of celebration. So lahi siya may igsoon. Kaya ko nga, why is it na hindi sila na-celebrate sa Christmas? Na sa word ng daan na Christmas, the root word of Christmas is Christ. The root word of Christmas is Christ. Tanaw na good. Christ points to Jesus. Mass points to the people. Na-touch naman namin ako, okay, so na ato na lang lubos-lubusin, no? Why is it kaningon kung Christmas, the word Christmas, the first part of the word Christmas is pointing actually to Jesus Christ. And the second part of the word Christmas is Mass. And the meaning of Mass, alam na itong mga isuan. Kapitan lang nato nino, importante mo proceed sa ating mga ginato kami. The meaning of Mass so throw na the word Christmas points to Jesus and Mass is with the people. Why? Because the meaning, no? Because the meaning of Mass
kung atong tanawon sa adjective form, no? The adjective of the word mass means involving, affecting, and designed for many people. Involving, affecting, and designed for many people. Kung imong i-shortcut, pag-describe ang Christmas is Jesus Christ is for all of us, para natong tanan. Walang pili, umbre, dato, tigulang, batanon. Si Jesus Christ para natong tanan. You know what you can say nga, sila ra, kami dili, sila ra dapat ang mag-celebrate. Because actually, Christmas Day is commemorating the birth of Jesus Christ. The meaning of commemorating is called to remembrance. If you will not celebrate, meaning you are not willing to remember what are the things and the sacrifices of the Lord Jesus Christ has done for all of us. So, ano dili ka mo celebrate o Christmas? And when it comes to celebration, mga igsoon, dili kalitayan nga na ay mga decoration like this. Because sa birthday, galing celebrate, galing na-decorate, galing na sa birthday na. How much more of the birth of Jesus Christ? Dili ta mag-celebrate, dili ta mag-decorate. And for every decoration na ato nga i-decorate sa matag Christmas, there's always a meaning on it. There is always a symbol on it. The problem lang, because it was exaggerated na. Ngayon mo nang commercialize ang tanan. Why cannot we celebrate in a simple mga decoration lang, na really mga mahalon? Pero inali ang standard sa kalibutan na sa matag okasyon na akanunay mo take advantage na mamaligya o mga mahal na mga klase sa decoration. But decorating is, there's nothing wrong with decoration. Hello! Atang sa akong balay, nang kayo decoration. Actually, the question is, why do you celebrate? And how do you celebrate it? Marang yun na ang pangtangan yun. Pero yun ang meaning na, kanang itong tangaan na, dako itong importansya na, why do you celebrate Christmas? And how you celebrate Christmas? The center of the celebration is Jesus Christ and Jesus Christ alone. Wala na lang pinaka-sentro sa celebration kundi si Ginoong Hesus. That's why sa mga awit nato, ikan sa pagsugod hangtod sa katapusang kanta, puro exaltation sa ngalan ni Jesus Christ. Seriously? Wala laing matumoy. Kaya wala laing nagluwas, wala laing nagsakripisyo para lang ang mga katawan sa kalimutan makaangkon sa kaluwasan. Paglaon, kasiguruhan na mga tuyog langit. Kung i-simplify nato ang nagsod, kana naman ang essence kay actually sa Christmas. I do not care with all those pagan celebration. As long as I take advantage of the moment to reach out those who do not know Jesus, to reach out those pagan, those who has not yet received the salvation through Jesus Christ. Because December, actually, kung atong tanaw, it is an opportunity not only to exalt the Lord Jesus Christ, but also to reach out. Take note, not only to exalt the name of Jesus Christ, but also to reach out
Those people na wala na kailang ng Kristo o wala pa nakabatulog kaluwasan, paglaon. Sa kinabuhi walay katapusan. Christians, kung ato lang i-take advantage ang season of Christmas. The problem is, there are groups of Christians na judgmental kaayo. Because they were so filled with wisdom, they think that they're so filled with wisdom and knowledge, they tend to judge those Christians when they celebrate Christmas. And celebrating Christmas is not wrong. Do not judge. Kung di ka gusto mong celebrate o Christmas, if you are a Christian and you don't want to celebrate, fine and good. Yung Bible, do not do contrary to your conscience. Ayaw puwata. By all means, ayaw puwata. But do not judge those Christians na celebrate on Christmas. And if you are a true Christian and you wanted to celebrate, by all means, do it. Di ba? Ang Bible kayo na kung contrary sa iyong conscience, do not do it. But if you wanted to celebrate because your focus is all about Jesus, then celebrate it. But the problem is, hallelujah, we were being judged by some groups that doesn't celebrate Christmas. And it breaks the heart of the Lord kung sa itawag na division of Christians these days. Nabahin-bahin tungkol sa kaalam na tawhanan. Hallelujah. Dalay ko ka, Lord. Ang meaning mahal sa adjective na word, no, is a noun. A word that describes a noun or pronoun. Christ must. It describes the noun. No? Mauna siya ang meaning. Kukuha ko na to ang adjective form sa must. So, throw na ako, must as an adjective form means involving, affecting, and designed for many people. Tanaw na to ang Luke chapter 2, verse 10. Para naatay mabasihan ng igsoon, kaya basi mo yung niya mong nakusulas, pastura, at pataka, naman siya o kanang storya niya. Sa verse 10, chapter 2, imagine, then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I'm bringing you, or I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Mass. Which will be to all people. Dato, pobre, sikat, bata, tigulang, guwapa, dili guwapa, guwapo, dili guwapo, it is intended for all. Ang kaluwasan para sa tanan. Si Ginoong Hesus para sa tanan. Kining ipadala. Which is speak to all people. Hallelujah. Ang atong tema karon is render unto the Lord. Psalm chapter 116. Kaya po pa sa punto ngayon soon na sa mo po lang ang reflection sa atong kinabuhi nga kaingon ta susama sa ipangutana ni David because niabot ni nga pangutana siguro sa panahon nga naa siya sa reflection time niya. Sa ato nga kinabuhi, niabot ba mga iso ng pangutana nga what shall I render unto the Lord? Niabot na bala sa ato, be honest. Niabot na bala sa ato nga pangutana sa atong kaugalingon nga what at the time that we reflect or kaning sa atong quiet time nga nakaingon ta nga kung sabay ako ni kabalos sa Ginoo, what shall I render unto the Lord?
for all the benefits, for all the benefits. Diba kahit sa opisina mo dako kahit ang mga benepisyo, diba nga, kung kita trabaho, pasikat kita kahit daghan pa yung benepisyo. But in the Lord, nakatulog na mataan yung mga soul, just like David. Sa Daniel, si David, what shall I render unto the Lord for all the benefits? And speaking of benefits, my soul, kung atong basahon, ang Psalm chapter 103, verse 1 to 5, ganito, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all the benefits. Ayaw ngayon kalimti. And what are those benefits? Isa dito enumerate. First benefits is forgiveness. He who forgives all your iniquities. Forgiveness. Ipasahilo ka. Masyado ka sa feeling na mamatili mo that you were forgiven. Because kung dili ka mapasahilo, dili ka kasululog langit, that's one thing that would prevent you in entering heaven. That's number one, nakita na itong mga benefits ito sa atong life. So 104, chapter 104, verse 1 to 5. And the second is healing. Ito, He who heals your diseases. Karano ko, kita tanan nakadawat ni ini, ng mga benepisyo, may ison. And ingon pag yun ito, may ison, aside sa forgiveness and healing, ingon pag yun ito, may ison, nagkana, ganahan kayo ko, this is one of the passages, favorite passages in the Bible. Second is healing. Third is redeemed, who redeemed your life from destruction. Sabi ko sa mga salvation. Diba? Giluwas na sa tinok na kalaglagan. Salvation. That's the third benefits na atong nabasa. Wala ko ito malipahin na giluwasan ng dagat ang kaluwasan sa kinabuhi na ito. Grabe. Kaya Lord, pastilan, wala na buka ang atong mga mata sa kamatuuran ng kaluwasan di ay is through Jesus Christ. Hantod karon buta pagitos kamatuuran, dawit mo balik o kalit ka Lord, ang pipilit din ako, makalangit, o pilit din ako, mabitbit din mo balik sa langit. See, mabitbit sa langit, hindi may balik, mabitbit sa langit. Amen. And the fourth na pagdating, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Sa panahon nga, naata sa kasubaanan, kinsay na-embrace sa ato. Kinsay na-comfort sa ato. And it is actually the Lord Jesus Christ who crowns you with loving kindness. Iya tang kapuston sa iyang pagkamaluluyon, iya tang i-embrace sa iyang hugma o sa iyang pagka-mercy. He embraces us with His love and mercy. This is the benefits. Ano siya pag-benepisyo? Hallelujah. So, matingala ko kung ang usap ng Kristuhan. Because, hallelujah. Matingala ko kung ang usap ng Kristuhan ng gratitude. That's why, salamat sa December kay sa bulan sa December, ma-pour out na ako ang tanan nga gratefulness na ako, magpakita na ako, pa-express na ako ang true gratitude na ako sa Ginoo nga wala na akong gikanhinti. Because forget na all the benefits. Kay ingratitude, ta kung nakalimta na ako kini nga mga basic, nga mga benepisyo. Wala ko ta naka-reflect, my soul, that there were times in the year na nakalimot ang pasalamat sa Ginoo. Tama na ta sa pagkalipay sa pagdawat sa mga good things, mga benepisyo, mga ipopo ni Lord, but we cannot even say, thank you, Lord. Pagkapag sa December, we cannot celebrate Christmas. Even if we forget not all His benefits. That is a 5. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ito ba pasabot ani? He nourished us with His word. Naakalunay ang puno sa Diyos.
but by every word that proceeded out of the mouth. That's the benefits. Walay undang ang Lord na napakikinabing ka na pumansan sa panahon na kita isa. During our quiet time, there were times na loud and clear na nakabati mo ang timog ni Lord. He satisfies us actually with good things. Because ang Bible, the Lord will never withhold good things to His children. Kung kanahan ka, kung anak ka sa Diyos, diligid ka, malibaran, niinig mga good things. And here, He satisfies our mouth with good things so that your youth is renewed like eagles. Anong busgan? Anong gamhanan ta? Anong kaya na puputubo ng tanang mga butang? Hindi nga kalimutan. Anong pakalamang na sa mga pagsulay? It is because of the Lord who satisfies us. It is because of the word of the Lord that becomes the nourishment of our soul. Kaya mo mga problema, kaya mo mga pagsulay, kaya mo mga kawadon, inaan mo mga personanon. Because ang Diyos wala nagkulang sa pag-nourish ka nato sa mga good things. Hallelujah! Kanaan na, these are some of the benefits. Kaya kung actually, kung atong basahon ang kinatibukan sa walang kasulatan, dili maihap ang mga benepisyo. And this is what the David, has reflected na nakaingon siya na kapangutana sa Galileo. What shall I render unto the Lord for all His benefits? Sa Bisaya pa, kung saan akong ikabalos sa Diyos, tungod niining mga benepisyo nga akong nananungakan ikan pa sa sinugdan sa adlaw na iyang ibuka nga akong mamata sa kamatuuran kung ako siyang nailhan. Now remember mga igsoon, na ay bagting-bagting until na that ay sa akong tanungan nga until now gabagting-bagting pagyapon. And I wanted to share it to you. The truth is this. God owns everything and He owes nothing. And man owns everything and owns nothing. Ang Diyos ang mag-iyan tanan o wala siya'y utang kanato. But kita ay utang nato tanan sa Ginoo. O wala kay ato bisan gamay. And how come that you cannot offer your heart with thanksgiving? How come? In fact, kung atong tanawon diri, for all the benefits, tanaw kung atong tanawon, walay ang kabisan gamay, iyahan tanan ni Lord. That's why we cannot brag kung sa panahon nga, for example, sa panahon nga makahatag ng tithes, dili ka mga brag, nga murag ato pa, murag si Lord makautang ka na itong may nagkatag ng tithes, Lord. You ought to bless me. I spend my time of worship and praise. You ought to bless me. Kaguntanaan mo ison, everything that we have, everything that we are, is all coming from God. The food that we eat, the air that we breathe, the water that ipabayran natin sa kalibutan, pero kinigtanan iya, libre, gihatag, ipa-enjoy ni Lord ka natong tayo. Hallelujah! Wala yun! Trabaho ni mo, iyan na ni Lord. Kwarta ni mo, iyan na po. You cannot give when you do not have. And we do not have anything. How come na may ka naghatag ko, Lord, ha? Panalangin ko, Lord. How come? Namuhat ko, Lord,
mo, Lord, how come? May even our strength. Iya hapag-hapon, Lord, na pusok, katapos, ano na kabanayin kang trabaho? Why? Because God has given you strength, power. Itagaan ka katapos, kagahuman, kabastog sa panglawas. Iyangan na pala ni Lord igsuon. But many times we forgot to acknowledge all these things. Gakalimot ang mga igsuon. And that's why every December, we ought to celebrate. Kaya kung di nito ko celebrate my soul, mga ingrato na. Kung atong isa-isahon, mga igsoon, pilit na kabalos sa Diyos. Wala iwan si David, ang sabi yung kahalos ko, ang nananani akad ako, ikaw ang natagyan ni. So therefore, kung sa ka lang akong ikabalos, nabisan pagkalit mo ato ko sa altar, anong paghangat sa akong kapulo. Dili magyapon ni ako. Imo magyapon ni. Sa panahon mo lang ako, mag-atulbay gustari, ang kusog katapos na alam kay balong akong bigay. Dili magyapon ni ako. Imo magyapon ni tanan. The wisdom, the knowledge. Imo magyapon ni tanan, Lord. Actually, the Lord doesn't want anything from us, but He wanted something from us. Na ay gusto ni Lord. And what is that something? That love. Kanang kugma. Kaya Bible ka ingon, we love God because He first. Kanang nga itong ma-offer my soul. Because He first loved us. Okay, what can we offer? Anything that we own, that we don't have actually anything. Na wala may ato. Unsa kay among gihatag na wala man gay ako gid actually. Nagini even this very thing akong gi-enjoy karon, imo magyapon ni Lord. Unsa may akong ibalos kanimo, Lord, what shall I render unto thee, Lord? Hallelujah. I said, wait, so He wanted something from us, and that something from us is ang gugma. The greatest commandments of the Lord is that we love Him above all. Do we love God? Do we love God above all? Pwede na ito'y sacrifice ang mga utang ini ang kalibutan because of that love of the Lord. Because He loves us first. He proved it when He died in the Calvary. Ayan, hindi pa siya. Di ba? That kind of love. Nga ka nang mamuhat sa mga ito si Ginoo nga magbagot buta. Nga ka nang mangwinta ta. Nga murag, actually, wala ka nang winta sa church, wala ka nang winta si mga sikataw, pag sa Diyos ka nang winta, why? Si Lord tagiya tanan. Si Lord din actually ang tagiya niya ng tanan. Wala'y hatok bisan gaman. Wala nakautang si Lord ka na kundi kita ang nakautang sa Diyos. Sa kinabuhi na lang taan mo ay Iso. Sa gininhawa, mention nato is Psalm chapter 103. Ang kalawasan, ang kasiguruhan sa kalawasan, utang nato na sa Diyos. Ang kalantip sa salaputan ng kasapta nato, ang lakaw sa panahon, ang nakapaghitabo sa palibot, iyahaga po na ni Lord. Everything. Everything. We owe nothing. This is a time of reflection with actually mga episode. We will say, what shall I render? God owns everything
in us. And He owes us that. And we owe everything to God. Utang na. So how come na dito na makaselebrate? Dahil sa kasi pagtuo mo yung soul, nagilong lagi ko. Nagilong lagi ko because He's one of the leaders. Hindi siya na, ano siya, nagilong lagi ko. Kaya, isang dala lang ko siya. Nga lagi pag-celebrate ng Christmas. Bisa na, i-delete na nato ang ubang ng mga reasons or reasoning. Just focus on the word Christmas. Pero wala, nagilong lagi ko. Ang wala siya ni pasanggan. Naway siya sa mga decorations, mga ilan na, pagkagay naman ta, nakitalo na sa kamaturan news. Pagkagay niya, kay Balon sa yes, kabalo kay Kwan. All I know is about the Lord Jesus Christ. Wala ko ilain na ibaluan yun. Wala ko ilain na ibaluan o naihan. Bisan sulod sa Bible, wala ko ilain na ihan na ibaluan. Sa Ginoong Jesus. Ingat si Pablo siya na everything to me, I consider done. You see, kung siya galing, puno na siya kay walang kaalam, consider pag ganyan na down. Without the knowledge of the Lord Jesus Christ, kung wala naman ang galing si Ginoong Isus, ako what's the use of the knowledge of the Bible? Wala na ako mapasilugis si Ginoong Isus. Because it is the very essence of salvation. So, what can I render unto the Lord? There are things na ipadayag ni Lord mayong soul kung makakatch up lang tato pa rin kamutan na makakatch up because atong gapanin kamutan mayong soul na mahatod yun ni, no? Mahatod yun. So, unsa ni ay? Ato na nakita ang Psalm chapter 103 verse 1 to 5. Ato i-enumerate, i-mention na ito kasi na mga beneficyo. And because of that benefits, kita nakautang ang Lord. Dili si Lord na nakautang ka na ito, kita may nakautang sa Diyos. We have to concentrate the giver and not the gifts of the giver. Actually, ang focus nato is kining ng panalangin, kining ng hatag sa regalo ng mga Panginoon Hesus. Kining Diyos na buwit, na gamahanan, nga naghatag ka nato, may tanang mga butang that we have enjoyed. Number 1, we can only render o sabi sa iba, makabalos lang ta sa atong Ginoo kung sa atong pagpangalagad malipayon ta. Dili ta mo nalagad na gamuktok niya gamuktok niya kuan Simon. No. Kaya dili malipay ang Diyos sana. Kasi Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Because you have all the reason in the world to rejoice. So, kung Kristohanon ka, kaya kusubanon lagi, nalimot ka. Managigod si David nung, why are you so downcast, my soul? Kaya siya nga, hinumdumi ang kaalam sa Ginoo, nga nung nagkakuhol ka man. Si David, no? So, rejoice. We can only render unto the Lord if during our service we are rejoicing. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. So, kung ang imong kalipay karon, wala na in the Lord. Tuwa na sa daghang mga butang, lagi ng mga butang, hindi ka kalipay. Then it's time to reflect. Ay, dapat ang akong kalipay
malipay, nakaangkol diha sa kaluwasan na akong naangkon. Diha ang Ginoong Hesus. Diha dapat kaigsoon. Wala nila mga butang kalibutan na. Mga butang hindi ang kalibutan. Kaya kung imong tanawon si Lord, sa mga English, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Psalm chapter 27, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Pero wala niinig mga butang. Daw kang Lord ni, pero dapat ang imong focus dili amin ang mga butang, kundi ang tagiya niinig ang mga butang. Because the earth is the Lord and the fullness thereof. Kaya kung kining mga butangan ka, mga butangan ka naka-focus, may suon, kung ialam sa Ginoo nga sa kalit lang, no? Sa kakalit lang iyan ay bawion. Tanawa, even the air that we breathe, sa kalit lang. Bawion ni Lord. So you see, daghan kay basihanan ngayon how to render to the Lord. And we can only render. Makabalos lang ka sa Ginoo kung sa atong pagkinabuhi-biswanan, kung sa atong pagpamuhan sa bulotong sa Ginoo na malipayon ka, wala tanang bukod, wala tanang patutpot. Hello! That's the very essence of Thanksgiving, actually, Thanksgiving celebration. When I go, Lord, let it be, Lord, that this celebration is the very best celebration throughout the year. Kaya, Lord, mamayin mong kawa ang among pag-anniversary, ang among pag-celebrate sa Thanksgiving. Kung wala rin, actually na ako na tuboy, na pasidunggan, na payaw, na himaya, Lord. Kaya, what's the purpose? The purpose is to glorify God, to honor, to bless Him, to exalt Him, to glorify Him without praise. So, ano lang ko nun, himaya ako gagawin ako, drag ako gagawin ako, simba ako gagawin ako, pasalamatan gagawin ako, Lord. Ituboy tagin ka, ipayaw tagin ka, Lord. Because this is the very or ultimate purpose why I am. Hallelujah. And the next one is in Psalm chapter 34, verse 3. Kung kaganin na letter R, rejoice. Pero letter A, exalt. This is the very purpose. Psalm chapter 34, exalt the name of the Lord. Exalt. The word is exalt. Hallelujah. 34, verse 3, exalt the Lord. And then, the next letter is N. The next letter is N. We can only render unto the Lord if we do all things in the name of the Lord. We're doing all things. When I go to Colossians chapter 3, verse 17. Do all things in the name of the Lord. Amen? Ato na again na even in verse 23, not only in 17. Not only in 17, kung ato tanaw. Ang 17, ito din eh. And whatever you do in word or in deed, ato nawa, you cannot celebrate Christmas. Ngayon din, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord. Di mo ako na tungkol sa ngalan sa Diyos. In the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And even in verse 23, and whatever you do it heartily. As to the Lord, wala man tayo celebrate para magpa-impress ka sa mga tao na masikat ng Christian, kaya celebrate mo, hindi ako hindi celebrate. No, we're not celebrating just to impress men, people that surrounded us. No, we are celebrating for the sake of the Lord or for God's glory. Whatever you do, do it heartily as to the Lord, not to men. So we can only render mga igsoon unto the Lord. Makabalos lang ta sa kaayo. God didn't
demand everything from us. But ang yan ang gusto mo ngayon igsoon, na sa atong pagpamuhat, una sa tanan at kami paita. Ikaduha ang motibo, atong himaya ang Diyos. Ikatulo, atong ihimo kinitanan, tungod ug alang sa ngalan ni Jesus. And the next letter is D. Delight to do His will. Makabalos lang ta sa Ginoo sa tanan na ayaw niya. Kung nakalipay ta pagtuman sa kabubuton si Diyos, are we delighting doing the will of God? And what is the will of God? Ito na ko ang Bible, daghan kaayo giving thanks sa landaan, that's the will of God. If you cannot give thanks to the Lord, your Maker, your Savior, then you are in gratitude. Hallelujah. Praise the Lord. Delight to do God's will. Psalm chapter 40, verse 8. Psalm chapter 40, verse 8. Delight to do your will. I delight to do your will, O my God. And your law is within my heart. Nakakalipay ko pagtuman sa iyong kabubuton. Wala ko na pumos. Nobody. Wala yung isang kinsa na nagpugos ka na po, Lord. Pero naghimo ko amin, Lord. Yung kay kalipay na. Wala ko dito yung kabalo sa inyo. Because everything that I have in Lord, everything in me is yours. Ikaw na tagiamin. All I can render, Lord, is to delight to do your will. And to rejoice in your presence, Lord. And to exalt your holy name, Lord. And I will do everything in your name. Tungod alam lamang sa lamanan, balaan, ni mong amahan. The next letter is E. Psalm chapter 100 verse 4. Letter E. Enter, that's why we are here. Enter into His gates with, enter. Letter E is enter into His gates with thanksgiving. That's why we are here, because we wanted to enter into the Shekinah glory of the Lord and enjoy His holy presence. Pag-ani na ito, may so, ano man ang atong purpose? Why we came? No? To exalt the name of the Lord, to rejoice in the presence of the Lord, to do it all in the name of the Lord, to enter into His gates and to delight. Pamanang nakasentro. Ako excited kung ayaw ay sa lugar nila. Puro sa akong excitement, no? Sa akong excitement sa pag-aligre, yes! Kaya it is an annual gani, official, special, Thanksgiving celebration. Kurog ko, tungkol sa akong excitement. And this is the first Thanksgiving celebration, wala na si Pastor Sam. Because last December, kauban pa lang si Pastor Sam na nag-celebrate. And this time, but in spite of that, grabe gawang kaayo ang akong excitement na. So, wala na ako ba na? Excited kayo? Because actually, the essence, Lord, of celebration is you. You alone, in your presence, Lord. Ikaw naman yan, Lord. And the fullness of everything is you. You and you alone, Lord. The next letter is R. We can only render unto the Lord when we have that reverence. Reverence to the Lord. Hebrews chapter 12, verse 28. Say na din ha. Even today at 28 minds, we have to have reverence. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, kinigili pa rin siya ng may son, because time will come that this is going to be shaken and this is going to be dissolved at the end of time. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which way
by which we may say, we may serve God acceptably with, nangalangan ba ito sa Ginoo? With reverence and godly fear. The word is reverence. Amen. Amen. Hallelujah. Kini lang ang atong parender nato sa Ginoo. Kini lang. Dili ang bisan unsa nga mga butang nga atong nadawatan. Why? Because iya gini tanan. Even sometimes sa pag-practice sa atong giving mga soul, atong pagtihikan si Lord. Mura bitaw kita tagiya. Mura kita tagiya ba? Kini lang Lord. Kini lang Lord. At kay sa katanan no. Ya, pitahan Lord kini ra. Lord kini ra. Despite of the fact na siya ang tagiya ng tanan. Ano yung may soul? It is really a reflection. Sa kalibutan, pag naay nagkahiusa pag-manage sa negosyo, 50-50 na, may soul. Even if you are a tenant, ang abot sa tenancy mo, 50-50 na siya. Ano ba, pero inanaala ko na wala. Kung sa kalimutan ni Ana, because depende sa sabot sa tag-iya o sa tenant. No? So, kinalaman ako, iba na gini mo. And sometimes, kung gini pa gani ang tag-iya, nakawin, nakapalas pala ako ng card. Sometimes, the owner of the land, mag-give-in pagin sa tenant, sa no, pumahin mo pala, siya na lang yan, baliwala na lang ang tag-iya. Ano ito? Sa Kristo nga naman, so may gani ka, hindi kayo mabali. No? Hindi mabali. Tayo yun. 90 ka na nato Tayo yun. Walang mga katawa ko ba? Tayo na gani. Hindi ka balik ka na kung Di ka, hindi mawala ko. Di ka, hindi mawala ikaw na tagyan tanan. May gali, Lord, kayo kung nakita na sa'yo. Eh, nasa'yo pa sila papalit. Hindi gali, so, reklamo ka sa tent. Hallelujah! So, ano siya nakakutanga mga igsuon? To think na daghan may mga benepisyo. Nadiligyan na ito ang ngayon kalintan so that all throughout the year, pero na ita, persistent na pagpasalamat sa Ginoo, not only in December. Pero nakatiyano sa December, special, official. Kaya kahiusa ta sa pagpasinumok sa Diyos o pagpasalamat sa Ginoo sa matag bulan, Liga, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December na itong mga opportunities na allow ni Lord na ma-experience na ito. Mapasalamatan na ito sa tikunay na klase sa pagpasalamat mga igsoon. Do we have that kind of heart? Rejoicing in the Lord, exalting the Lord, doing all things in the name of the Lord, and then delighting to do the will of the Lord, and then always entering into the presence of the Lord and into His gates, no? Nagkailangan mo, sunod tatanong na sa presensya ni Lord, nagtanong mo ba, Lord, mo gininalan ni Lord, nakaputos, kami sa mga butang, hindi na kalibutan. Wanted you, Lord, to clothe us sa mga puno, isa mo presensya. But if we will not enter into His gate, hindi na maputos sa himaya, sa presensya ni Lord. That's why we need to enter into His gates with thanksgiving, and that is what we are celebrating too. And that's why we are celebrating for. What is your so and then reverence. We need to pagtawag sa Diyos, and that's why sa prayer, Lord, dili hindi magpalay sa unan, dili hindi maka-respeto, dili hindi maka-sure, Lord, na imo kamahalugan, dili hindi maka-move forward. Kung dili na ako siguro, Lord, na presensya ni mo, mag-iuban ako. Because kung na-presensya daw na, pag na-presensya ni Lord, like Moses, no? Is mo sa sige na magpadayon ni Lord. Dili pag-aubanan ni mo sa mga presensya, dili will not leave this place. Ano si Moses? To
pataan ang kasing-kasing. Because makabalos lang tayo, Lord. We can only render to the Lord if we have this kind of heart. Amen! Ay, nakatanan. Nandun, pagkakita. Hallelujah, Lord. Salamat din kayo nino sa mga anak ko. Thank you, Lord. Dahil nahimo din, Lord, nourish mo sa akong souls. Because many times, we pray. Many times, nakalimot kami. Hindi ka na mo na malalis, hindi ka na mo malimot kami, Lord. Na malimot kami. Apan salamat, hindi na ataw, ginamong itakda among Thanksgiving celebration, Lord. Na mamahimo, Ginoo, ng fulfilling ang maunang mong celebration. Tugod ka ikaw ng pahinumdom ka na mo ini ng mga butang mo, Ginoo. Mauna ini mga butang mo, Ginoo. Ang meron na mong ibalos sa tanan ng mga kahayan, all the things that you have given unto us. Even opportunities, Lord. Usay malimot kami, papasalamat. Open doors. Usay malimot kami, papasalamat. But today, Lord, receive our thanksgiving, receive our praises, receive our worship in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord